Hello. Blessed day, everyone po. Praise the Lord. To God be the glory. Okay po ba yung sound natin? Kung napapakinggan niyo na po ako. Praise be the name of the Lord. To God be the glory po. Salamat sa Diyos na tayo po ay muling pinagtagpo sa ating pong commitment. Ang ating pong Whole World Friendship Prayer Brigades laban sa COVID-19. At hindi lang po para sa COVID-19 itong ating gagawing pananalangin, kundi sa mga personal concern po ay pwede rin po tayong manalangin. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama, lalo na po sa ating mga kapatiran na nagamit na po itong mga nakaraan, nagpahayag ng salita ng Diyos at higit sa lahat ay nanalangin. Naniniwala po tayo na ang sa Diyos po ay walang imposible at we firmly believe in the power of prayer because we believe that when we pray, God miraculously answer our prayer. Pangako po niya yan sa Jeremiah 33, no? Verse 3, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things." So, sa ngalan po ng Whole World Friendship Prayer Brigades, ito po ang inyong lingkod. Ang inyo pong kapatid sa ministeryo, Larry De Los Santos po, inviting you to join with us and uniting with us in prayer because we believe with God nothing is impossible. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Ating pong binabati ang ating admin na walang iba kundi si Ache from Cebu. Glory to God. Maraming salamat po. Aming kapatid from Cebu. Ganun din po, binabati rin natin si Lily Lorna Datu Arcaya. Good evening po. Praise God. Saan man po kayo naroon, more night po. Kung kayo po ay nasa Dubai ngayon, good afternoon. If you are in Spain, buenos dias. Magi sa Amerika po, good morning. Mapagpalang gabi po, Beth Kabadunga Ogang, no? Beth, kapatid na Beth, mapagpalang gabi po sa iyo kung ikaw ay nasa Pilipinas. Lily Lorna Datu Arcaya is watching. To God be the glory. Salamat po for joining with us sa ating pong Whole World Friendship Prayer Brigades, no? Salamat po sa pagkakataon na makasama ko po kayo. It is my first time na makasama ko po kayo dito sa Whole World kasi yung first time ko po ay yung bataan pa po. Bataan COVID-19, no? Pero ngayon po ay wow, praise God, to God be the glory. Nag-level up po. Nag-level up po ang ating grupo at ito po ay Whole World Friendship Brigade o Prayer Brigade. At yan naman po talaga yung nais ng Diyos sa atin, di po ba? Ang magkaroon ng concern for the whole world. Kasi yan po yung puso ng Panginoon eh. Makikita natin yan sa Matthew 28:19 and 20. Sabi po ni Lord, "Go and preach the gospel to all nations of the world and make them my disciples." So, ang Diyos po, hindi lang niya mahal ang Israel. Minamahal po niya buong mundo. Kaya nga po, di ba yung paborito lahat, life verse agad to ng mga Christian eh. Lahat ng Christian, kahit bago po, nagiging life verse din ito. John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not be perished, but have an everlasting life." Check ko lang po yung sound natin kung okay. Okay po ba yung sound natin? At ni Leonora Datu, please give me sign up kung ano po, kung okay yung ating kung okay po yung ating
yung ating sound. So, nako po, eto na po. Hindi po ako makapag-add. Hindi ko po ma-add. So, Mirna Santias Rapanan, good evening po. Thank you for joining with us sa ating Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. So, Mirna Santias po, magandang at mapagpalang gabi po sa iyo. Nagagalak po akong makasama kayo ngayon sa ating pong Prayer Brigade laban po sa COVID-19. Ito po si B2. B2 po kasi ang tawag sa akin sa church, no? Ng PCMI Manila, no? PCMI Manila po, Pag-ibig Christian Ministry Incorporated, PCMI Manila. Kasamahan po natin yung kagabi po na nanalangin para po sa ating Whole World Friendship Prayer Brigade na si Kuya Janelle Azulum. Actually po, hindi lang natin siya basta kasama. Co-host po natin siya sa UCAP radio program natin sa Tinapay at Tubig ng Buhay. Nung nakaraan pong araw ay naging kasama naman po natin si Kuya Zaldi. Kuya Zaldi Carlos po. Isa rin po sa co-host natin sa UCAP radio sa Tinapay at Tubig ng Buhay. Siya po ay ating worship leader sa church. Salamat po sa ating masipag na admin na si Ache from Cebu City. No, kagagaling lang po namin 3 years ago sa parang kailan lang po, ano? Kagagaling lang po namin sa Cebu 3 years ago nung sorry po na tumakbo po yung ating iPad. Kagaya lang po namin sa Cebu 3 years ago nung ang ating pong isa sa mga elders ay nagkasakit at umuwi sa piling ng Panginoon. Conduct po tayo dyan ng funeral service, no? 3 gabi hanggang sa po siya ay ihatid sa kanyang huling hantungan. Diyan po sa Cebu, malapit po sa SM by the seaside. No? Nagtagal din po kami dyan, mga 5 araw din po kami dyan sa Cebu. Actually, isa po sa mga elders natin, si Elder Banji de Guzman, ay meron pong excuse me po, meron pong planta dyan sa Cebu, ang Altea Retrading Corporation. So, good evening po kay Au Agustin. Blessed evening. Janet Tombok, praise God, hallelujah. Maraming salamat po. Thank you for joining with us. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pong Full Word Prayer Brigade, no? Laban sa COVID-19. Mirna Sanchez Rapanan, watching you with my husband. Moses C. Dakanay from Sydney, Australia. Salamat po, Brother Moses from Sydney, Australia. To God be the glory. Mina Cruz Bagtas, good evening din po sa iyo. Salamat po. Salamat po for joining with us ngayong gabi sa ating pong Whole World Prayer Brigade. Katulad po ng sinasabi ko kanina, nag-level up po. Nag-level up po tayo dahil nung nakaraan po, ang ating pong sama-samang pagtitipon sa panalangin ay from the group of Bataan, laban po sa COVID-19. But this time, nag-level up na po tayo. Thank you po kay Ate Ache from Cebu. Sister Delia Humaliza, good evening po. Good evening din sa iyo, kapatid. Good evening everyone. Sa lahat po ng nakijoin na as early as this time sa ating pong Whole World Friendship Prayer Brigades laban sa COVID-19. To God be the glory. Salamat po sa inyong pakikiisa ngayon sa ating programa. At mamaya-maya po, sama-sama tayong manalangin. But if you have personal concern right now, will you please i-chat nyo po,
ilagay niyo po sa inyong comments para maisama natin sa panalangin mamaya as we end our prayer meeting tonight, no? Rino Roman, good evening sa iyo, kapatid. Saan ka man po naroon? To God be the glory. Maraming salamat po for joining with us. Good evening po sa ating mga kapatid sa Espanya. Good evening po rin sa inyo. Ati Jocelyn Makatunggal, Baklig. Good evening po sa lahat. LB Andicoy, good evening din po. Thank you for joining with us sa ating prayer brigade laban sa COVID-19. At sabi ko nga po kanina, level up po tayo, no? Dahil word, no? Whole word friendship prayer brigade na po ito. Hindi lang po pang Bataan, hindi lang po pang Pilipinas. LB Andicoy, good evening po sa iyo. Ito po ang inyo pong kapatid mula po sa representative po ng UCAP, United Christian Artists of the Philippines. Ako po ay host ng programang UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. At ako rin po ay ang senior pastor ng Pag-ibig Christian Ministry Incorporated dito po sa Manila chapter. And at the same time po, ako rin po yung bishop na overseer ng lahat ng PCMI North Luzon churches. So, salamat po for joining with us ngayon. Sa mga taga Cebu, maayong gabi sa Indong Tanan, no? Ang father ko po ay taga Calbayog from San Joaquin, Calbayog City. Waray po ang aking tatay. Sabi nga po nila, waray upay. Ang aking pong nanay po ay from Masbaranon, Masbate. Pero lumaki po siya ng Cebu. Kaya marunong din po magbisaya ang aking nanay. Pero lahat po kami ay ipinanganak po sa Bicol. Kaya ang aming lingwahe Bisakol Bisaya at Bicol. So sa mga kababayan ko pong taga Bicol, maayong gabi sa Indong Gabos na LB Andicoy. Good evening din po sa iyo. So salamat po sa ating kababayan dyan sa Cebu. May mga kamag-anak din po kami sa Cebu. Lalo na po sa Ormoc po, yung mga auntie ko na andyan po sa Ormoc. Kamag-anak ko po yung mga Rodrigo, tapos Rosel, at saka mga Quijano. So, maayong gabi sa Indong Tanan. Yan. Si Joseph Makatunggal Baklid, Jocelyn, sorry po, na ano po ako doon, na lito sa pagbasa po. Ate Jocelyn Baklig, thank you for joining with us. Okay po, Ate Leonora Dato, can we start? Angelina's son. Thank you po for joining with us, Angelina's son or son. Ito po bang ating kapatid ay I think your surname is from Korea, son, no? Angelina son, thank you po for joining with us sa ating Whole World Friendship Prayer Brigades. So, Ate Leonora, bigyan niyo lang po ako ng sign kung magi-start na po tayo sa ating pong inspirational word bago po tayo tumako sa pananalangin. So, Angelina Sun. Sa Saudi po siya. So, marami po tayong mga kapatid dyan sa Saudi. Binabati ko po. Mamaya po, kasi hindi po ako marunong mag-share. After po ng ating program, saka ko na lang po i-share sa ating mga kapatid sa Saudi. No? Marami po tayong mga kapatid dyan. I-share ko po mamaya. Maging sa mga kapatid natin sa Espanya at sa iba't iba pang lugar. Pero, nag-invite na po ako sa kanila kanina sa kanilang mga messenger. Okay na po, start na po tayo, Bishop. Thank you po,
Ate Lenora. Okay po, if you have your Bible, please open it in the book of Psalm chapter 2. Andiyan na po ba kayo? Psalm chapter 2 po. Yan, Psalm chapter 2 po. It's a wonderful verse, especially po do sa verse 8. No? Psalm chapter 2 verse 8 po. Psalm chapter 2 verse 8 po. Ang ganda-ganda po ng sinabi po dyan sa Psalm chapter 2 verse 8. Andiyan na po ba kayo? Psalm chapter 2 verse 8. No? As of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. No? Ulitin ko po. As of me, and I will give you the nation as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. It's a wonderful verse. It is a messianic verse po. Bakit siya messianic verse? Kasi ito po ay future fulfillment na pagharian ni Kristo ang buong sanlibutan. No? Di po ba pagka tayo may commemoration of the Lord's Supper, atin pong inaalala yung tatlong mahalagang bagay sa pakikipag-isa natin sa tinapay at sa saro. Ano po yung inaalala natin? Number 1, the death of Christ. Number 2, His resurrection. And number 3 po, yung kanyang second coming. His second return, when He will set up His millennial kingdom on earth for 1,000 years. And He will reign as King of kings and Lord of lords throughout the nations of the world. Blessed evening po kay Ate Myrna Sanchez Rapanan. Ate Myrna, yan po. Yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi, before our prayer, as of me and I will give you the nation. How to bring your light to the world. So, paano po tayo magdadala ng liwanag sa buong sanlibutan? I think one of the most powerful tool para magdala tayo ng liwanag sa sanlibutan ay ang prayer. Sabi po ng Isaiah chapter 60 verses 1 and 2. Sabi po doon, arise and shine, for the glory of God has risen upon you. Deep darkness or darkness will cover the earth, but deep darkness will cover. But those who are called by God, they will shine as light of the word. No? Sila daw po ay magliningning na katulad ng liwanag. Tayo po ay mga mumunting liwanag. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 5:16. Matthew 5:16, your light shine over the world through your good works. Kaya nga ang bilin niya, you are the salt of the earth and light of the world. So ito pong binasa natin, basahin ko po ng buo. So, total, maikli lang naman po, 12 verses. Sabi po dito sa verse 1, why do nations rage and the people plot a vain thing? Verse 2, the kings of the earth themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands in pieces and cast away their cords from us. Verse 4, he who sits in heaven laughs. The Lord shall hold them in derision. Habang nagkakasundo daw po itong mga hari ng sanlibutan at gusto nila pong wasakin yung nagtatali sa kanila, no? At mawala yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Ang Panginoon po sa langit ay tumawa, no? He who sits in heaven shall laugh, the Lord shall hold them in derision. Guguluhin po ng Panginoon itong mga hari sa buong mundo. Verse 5 po, then He shall speak to them in His wrath and distress them in His deep displeasure. During the second coming ni Jesus Christ po sa Matthew chapter 25,
No? Ano po ang sabi po ng Gospel of Matthew chapter 25? Beginning with verse 17, pababa po. Jesus, our Lord, our King, will judge the living nation. Hato mga buhay na bansa. Those nation who survived the Great Tribulation. At titipunin daw po niya yung mga nasa kanan, mga tupa. Ito yung mga matuwid. Ito yung mga sumunod sa Diyos. At titipunin po niya yung mga kambing sa kaliwa. Ito po yung mga hindi matuwid, lumaban sa kalooban ng Diyos. At ano pong gagawin? Yung nasa kanan po, sabi niya, come and have joy. Possess my kingdom. Inyo pong mararanasan ang kaharian ng Diyos. Pero yung nasa kaliwa, itatapon daw po sa dagat-dagatang apoy. Verse 6 po, yes, I have set my king in my holy hill in Zion. So, ang Panginoon po, pagbabalik niya, babalik po siya dun sa Mount of Olive at dun po sa bundok ng Zion, the city of God. He will reign the whole world. Verse 7, I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today, I have begotten you. As of me, sabi sa verse 8, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Verse 9, you shall break them with a rod of iron. You shall dust them to pieces like potter's vessel. And verse 10, now therefore be wise, O kings. Be instructed, you judges of the earth. Dito po, nananawagan ng Panginoon sa mga hari, maging matalino daw po sila. At maging yung mga hukom sa buong daigdig. Serve the Lord with fear. Paglingkuran niyo ang Panginoon na may takot. And rejoice with trembling. Magalak daw po kayo ng may trembling means nanginginig. No? Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way when his wrath is kindled. But again are all those who put their trust in Him. Good evening po kay Ma'am Albi. Thank you po for joining with us in our prayer. So yung akin pong i-share sa inyo as a word of encouragement and word of motivation, as of me, and I will give you the nations. No? Sa Bible po, doon sa binanggit ko kanina sa Matthew 28 verses 19 to 20, go and preach the gospel to all nations of the world. Yung Greek word po doon means tribe. So, we are not only reaching all nations of the world, but honestly, we are reaching every tribes of all the nations of the world. Yan po yung commandment ni Lord sa atin. As of me, and I will give you the nation. Alam niyo po, one time po, umattend ako ng prophetic gathering. Wala po akong kaalam-alam sa mission. Bago pa lang po ako noon eh. And then, suddenly, a man of God approached me and prayed over with me. Pinag-pray po ako. And nagulat po ako, yung nag-pray sa akin, it's not just a prayer, it is a prophecy. Ang sabi niya, I have chosen you to preach my gospel to the nations of the world. Alam niyo po ba, wala pa ho akong passport during that time. Pero nang pag-pray over po niya ako, to God be the glory. After po ng waiting for God's will, nagkaroon po ako ng passport. At ako po ay in-invite sa Hong Kong. Na-invite din po sa Thailand, sa Malaysia. At katapos ko lang din po na mag-mission sa Spain. So to God be the glory. Alam niyo po, unti-unting nilalagay sa puso ko ng Diyos yung bawat bansa sa pananalangin. So, dapat po, ito yung gawin natin. Through prayer po, we can entrust to God all the nations of the world. Mailalapit po natin sila sa Panginoon. Ang chapter 2 po ay prophetic psalm that describe Jesus as the Messiah, the Anointed One, triumph. And He will reign
in His kingdom. So it is a prophetic declaration that one day Christ will return and He will set up His millennial kingdom. Christ will reign 1,000 years with all His saints. Kasama po tayo doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama tayong maghahari ni Kristo sa daigdig na to. The Bible declares that we will reign with Christ as King and Priest. No? Maghahari daw po tayo dito kasama ni Kristo bilang saserdote at mga hari. We will not reign with Christ if we will not do our part to extend His kingdom over what? Over the whole world. And how could it be possibly happen? Paano po natin to gagawin? Ilang bagay lang po ang akin pong iiwan sa inyo. 6 na malagang bagay po. Number 1, letter C. Called to conquer nations for God's kingdom. Sa verse 1 to 3 po, tinawag tayo ng Diyos para magapi, para masakop ang buong mundo sa pamamagitan ng God called conqueror. God called us to be a more than conqueror. At sabi niya sa verse 8, as of me, and I will give you the nation. Yung 7 continent po, kayang abutin ng Diyos sa prayer. Di po ba? America, Antarctica, Australia, Africa, ba? North America, South America, Central America, no? Tapos Asia, pinakamalaki po sa lahat, Asia, Europe, no? Ano pa yung hindi ko nabanggit na isa? So, 7 po yung continent na yun. And God is declaring us to be a more than conqueror. We can reach all those continents for God's glory to establish His kingdom on earth. So, number 1 po, called to conquer nation for God's kingdom. Pangalawa po na nais kong ibahagi sa inyo, start with the letter X po, sa verses 4 to 6. Yung kanina po, 1 to 3, called to be a more than conqueror, called to conquer nations for God's kingdom. Pangalawa po, letter X, hold on to God's promise. He who sits on the throne is faithful. Siya po na nakaupo sa trono, ay tapat. So when we pray for the word, God is faithful. He will give us the nations of the world. Kaya nga po ang paalala niya sa mga hari, He's the King. Serve the Lord. Kayong mga hari, halikan nyo ang Panginoon at paglingkuran nyo siya. Meron po akong naalalang kanta doon po sa Chosen. Merong pong word, we are beloved children, yung pong verse sa The Chosen. No? We are His beloved children. We are His mouth in order for us to preach God's message. We are His feet to go them and reach out. We are His hands to touch and heal them. We are God's channel of blessing. Yan po. So yung pangalawa po, letter H, hold on to God's promise. He who sits on the throne is faithful. So verses 4 to 6 po yan. Salamat po. Nako, paano ko po ba gagawin ito? So i-add ko po approve ko po si Kuya Janelle. Ayan po, approve ko rin po sino pa po ba? Approve. Yan, so adding Kuya Janelle sa camera. Salamat po for joining with us. Okay po, hold on to God's promise. He who sits on the throne is faithful. Sa verses 4 to 6 po yan. So verse 7 po, letter O, offer your life as His beloved child. We can reach the whole world. Pero po, we can reach the whole world, pero we must offer our life to Him. Di po ba? Sabi po ng verse 8, as of me, and I will give you the nations. Pero kanino po niya ibibigay yon? To His beloved children. So we, as a children of God,
Let us commit our life to God. Let us offer our life to Him as His beloved children. Diba sa John 1:12? Those who accept and believe in the name of Jesus, to them give the power to be called children of God. We are the children of God. So as a children of God, pakikinggan tayo ng Panginoon. Di po ba yung prayer na tinuro niya, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. No? And forgive us for all our sins, as we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you po, Kuya Janelle. Sabi ni Kuya Janelle, yung headset ko raw po ay maalog, kaya nawawala ang speaker. So, thank you po, Kuya Janelle, for reminding me. So, pangatlo po, offer your life as His beloved child. Offer po natin na ating buhay sa Panginoon. Di ba, sa shepherd of my soul, no? Where the Lord lead us, no? We will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Whenever you may lead, I will follow. Blessing po kay Kuya Boots Charbet, ang ating legendary Kuya Boots. Magandang gabi po. Di po ba? I have made a choice to listen to your voice. Whenever you may lead, I will go. Be in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul will be my guide. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Naku po, nakakaya kay Kuya Boots. Andiyan pa naman po siya. Napakinggan niya yung boses ko. Praise the Lord. So letter O po, offer your life as His beloved children. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, we need to listen to His voice and we need to follow His voice. We must obey whenever He lead us. Pag pinakapunta ka po ng Lord sa ibang bansa, sumunod ka po bilang minamahal na anak. Pang-apat po, last 3 points. Pang-apat po, letter S. Seek to reach out nations for Christ. Sabi po nung kantang The Chosen, yung pinaka-chorus niya, we are chosen to fight, to stand up for the right, to proclaim that you are God. We declared that you are King over everything. Lord, fill us with your love. We are chosen to bring your light to the world. Brother and sister, katulad po ng sinabi ko kanina, sa atin po ipinagkatiwala ng Diyos ang liwanag. And this light, no, we must bring it to the nation. At magagawa po natin yan by praying together. So seek to reach out the nations for Christ. Sa atin po pinapamahala ng Panginoon ang bawat bansa. Sabi ko nga po sa verse 8 kanina, paulit-ulit ko na po, I think it is the fourth time that I mentioned this verse 8, as of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. Last 2 points po. Letter E, effectively stand for what is right and fight for it. Sa verse 9 po. Sabi sa verse 9, you shall break them with a rod of iron. You shall dust them to pieces like a potter. Good example po nito. Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, si Joseph, they were sent out to the nations. Nung una po, alipin sila. Yung isa po, si Joseph po, alipin. Tapos sila, Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, mga bihag po. But praise God, they turned those nations
upside down. Bakit po? Kasi nagliwanag po sila sa Panginoon. Joseph became the prime minister of Egypt, the second man in command. At pinagpala niya ang bansang Egypt. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they are become governors at katiwala po ng iba't ibang mga hari. At alam niyo po, na ipakilala nila ang Panginoon sa bansang Babylon. Sila po yung mga bihag, and yet, they introduce their faith to the Almighty God. Na ipakilala nila ang Diyos na makapangyarihan. Sabi po ng isang linya nung The Chosen, fixing my eyes on my Lord, though I risk it all. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, talagang may risk po. I choose to follow Jesus through the heavens fall. Kahit po bumagsak ang langit, kahit maglaho ang langit at lupa, ang salita ng Diyos hindi magkakabula. Though the heavens fall, walking the narrow way, kahit maliit po yung lalakaran natin, we're choosing you today and today. Piliin po natin kung ano yung nararapat. We must learn to stand up for Jesus and fight for what is right. And last po, letter N. Kasi yung keyword po natin ay chosen. Never forget to serve the Lord and trust Him with all your heart. Again, I repeat, never forget to serve the Lord and trust Him with all your heart. Sa verses 10 to 12 po, hinahamon sila ng psalmista. Kiss the son, lest he may be angry. Halikan daw po natin ng anak para hindi siya magalit. And you perish in the way. Mapapahamak daw po tayo. When his wrath is kindled out but a little, blessed are all those who put their trust in God. Sabi sa verse 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Mga kapatid, yung keyword po natin, chosen. Doon po sa bridge ng kantang The Chosen, O Lord our God, how we love you. You come and choose us, so we have chosen you. Salamat, pinili tayo ng Diyos. And at the same time, we must choose God. At ngayon po, pipiliin natin na ipanalangin natin ang ating mga bansa. Hindi lang po ang Pilipinas, kundi ang 7 continent. Ang lahat po. No? Mula sa Asia, sa America, North, South America, Central America, maging po sa Africa, Australia, Antarctica. Yung Australia po, down under the earth. Let us pray for them. Ang Antarctica, marami rin po mga Pilipino sa Antarctica. Maging sa Europe. No? Yung, alam niyo pang Europe, I'm sorry po, galing po ako sa Europe. Ako po ay nababagbag ang puso. Alam niyo po ba, mga churches doon sarado? Aminin man po nila at tanggapin, Europe is an atheist. Ang mga taga-Europa po, marami pong taga-Europa hindi na naniniwala sa Diyos. And we need to pray for them. Ang paglaglag po ng bata, abortion is legal. Legal puro. Nasa batas nila. Wala na po yung moral upbringing. Yung dati pong sending nation na England, we need to pray for them kasi nagiging atheist na rin po ang England. So, may request po si Kuya Janelle, Ate Leonora, Boots Charbet. Kuya Boots Charbet, ikaw naman daw po ang next na maging guest speaker. So, ulitin ko lang po before we pray, no? Yung ating pong pinag-usapan as of me and I will give you the nations of the world, no? As of me and I will give you the nation, para po ibigay sa atin ng Lord ng bansa, we need to be the light of the world. Kailangang maging ilaw tayo ng mundo. So, bakit tayo pinili na maging ilaw? Letter C, we are called to conquer nations for God's kingdom. Verses 1 to 3 po yan. Letter H, hold on to God's promise. He who sits on the throne is faithful. Verses 4 to 6 po yan. Ang Diyos po nakaupo sa trono. Nung pinapatay po si Esteban,
nakaupo po sa trono ang Panginoong Jesus. Pero nung nanalangin na si Esteban na huwag panagutin yung mga taong pumatay sa kanya, nakatayo na ang Panginoon. Tumayo na po ang Panginoon. Meaning, He is willing. He is willing. He is willing to help us in times of trouble. Thank you po, Ate Nika Cruz Bagtas. Be glorified, Lord, as Pastor give us your message today. Thank you po. Nako, Kuya Janelle, yes na raw po si Kuya Boots. Nako, next po, abangan natin si Kuya Boots po. Siya naman po ang magli-lead sa atin sa word at sa prayer. So letter H po, hold on to God's promise. He who sits on the throne is faithful. Tapat po yan. Maaring hindi tayo maging tapat, pero ang Diyos mananatiling tapat magpakailanman. Letter O, offer your life as His beloved child. Para po tayo maging ilaw at patuloy po na ipakita sa buong mundo na tayo pinili, no? Pagkaloob po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi po ni D.L. Moody, give me 100 disciples or give me 100 Christians that are committed, fully committed, and we will turn the world upside down. Si Christ po, hindi po 100 ang pinili niya. 12 lang po, tumalikod pa ang isa, nalaglag pa ang isa. At yung 11, they turn the world upside down. When you give and when you offer your life as His beloved child. Letter S po, seek to reach out nations for Christ. We need to pray to reach out those nations. Binibigay na po sa atin ng Lord, sa ating mga kamay, ang bawat bansa. Letter E, effectively stand for what is right and fight for it. We as a missionary, we as a Christian, we need to stand on the right side. Sabi ko po, crossroad is the very dangerous place in all the world. Yung crossroad po, yung pinakapagitan, huwag ka pong tatayo sa crossroad, mamamatay po ang sino man tumayo sa crossroad. Bakit po masasagasaan ka dyan? You need to choose for what is right. And when you choose what is right, you stand for it. Praise God. Dapat po may pinipili tayong landas. Sabi nga po yung inawit ko kanina, Shepherd of my soul, whenever you lead us, we will follow. And last po, na malagang bagay para magliwanag tayo sa daigdig dito, letter N, never forget to serve the Lord and trust Him with all your heart. Sabi po ng Psalm 2 verse 11, serve the Lord. Serve the Lord and rejoice with trembling. And blessed are those who put their trust in God. Let us just kiss God. Let us serve the Lord. Myrna Sanchez po, may we begin night without prayer. Coolness of mind, coolness of emotion, and heart with gratitude. Praise the Lord. Ang ganda-ganda po nun. I like that, sino po yung nag-comment? Si Ate Myrna Sanchez Rapanan. No? I like that po. Coolness of mind, coolness of emotion, and a heart filled with gratitude to God. Amen. So, we are going to pray for our nations because this is Full Word Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. So if you want to add something po na gusto niyo isama sa prayer, pwede po ba type niyo lang po so para maisama na po natin sa pananalangin. So thank you po. We are chosen by God, chosen not only to pray, but chosen to act and preach the gospel. Sabi nga po ng aming kasama sa UCAP, umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Sabi po ni Bishop Jolaber Luklukan. Si Kuya Boots po, sabi naman po ni Kuya Boots, pag-asa mo, pag-asa ko. Si Kristo po ang pag-asa natin laban dito sa COVID-19. We are chosen by God and we are chosen to be a more than conqueror. At sabi po sa aklat ni Santiago, the prayer of a righteous man availeth much. So come and join with us and prayer. Sama-sama po tayong manalangin sa oras pong ito. Ako po yung nagagalak na makasama kayo. So, Bishop, si Mrs. Jean
Tangonan po, pakisama sa prayer. Yes po, nasa prayer list na po natin siya. So, let us pray po. Aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, una po sa lahat, ipinapanalangin namin ang aming panahon. Malakas po ang ulan sa labas, pero salamat dahil hindi po ito napigilan para sa aming pananalangin. Salamat po sa aming mga kapatid na nakasama namin ngayong gabi. Alam niyo po ang hinaing ng kanilang mga puso. Salamat po sa aming mga kapatid na nakikiisa sa panalangin. Salamat po kay Ache na siyang administrator ng aming Full World Friendship Prayer Brigades laban sa COVID-19. We are praying for healing unto her right now. Blessings and wellness sa kanya pong sa kanyang anak. We pray na patuloy po kayong magbigay ng kalakasan at kagalingan sa kanyang anak sa pangalan ni Jesus. We pray that in you, in your name, in your powerful name, in your precious blood, there is power, miracle, and victory. Salamat dahil ikaw ang aming Yahweh. Yahweh Rapha. Ang Diyos na sa amin ay nagpapagaling. You are the Jehovah Jireh, the one who provides. Ikaw ang dakilang Diyos, Jehovah Nissi, the one who give us the victory, our banner. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga kasama namin sa panalangin. Saan man po sila naroon, sa iba't ibang panig ng mundo, I pray na sila po'y maging liwanag. I pray na sila po'y maging asin ng sanlibutan at ilaw ng daigdig. Dalangin ko po na gamitin mo silang daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong kapangyarihan, daluyan ng iyong kagalingan. Itinataas po namin sa iyo ang aming kapatid na si Mrs. Jean Grace Tangonan, yung kanyang schedule operation. We claim the victory. At habang hinihintay po niya ang kanyang operation, we pray yung mga processing na ginagawa sa kanya, yung mga check-up na ginagawa sa kanya. Ihanda mo po siya, Panginoon. I-prepare mo po ang kanyang isip, puso, upang magkaroon siya ng kapanatagan. Mawala ang anumang mong takot at pag-aalinlangan. At sa pangalan ni Jesus, siya po ay makakaranas ng katagumpayan. Ang operasyon na gagawin ay magiging matagumpay. Idinadalahin ko po yung manggagamot na gagamitin mo para sa kanya. Gamitin mo siya na maging instrumento ng iyong kagalingan. Ang kamay niya ay maging kamay mo, Panginoon. Bigyan mo siya ng matalinong pag-iisip at pagpapasya during the operation. And we pray, Lord, na lahat ng gagamitin sa kanyang mga instrument ay maging maayos. Maging ang dugo na kinakailangan po. We pray for your provision. Maging ang pera na pambayad po sa hospital sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala. Idinadalangin din po namin sa iyo si Bishop June Gamboa. Patuloy po namin inaangkin ang kagalingan niya laban sa tumor na tumama sa kanyang spine. Dalahin po namin ang patuloy niyang kagalingan. Idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na ngayon ay nakitang positibo sa virus na COVID-19. Pagalingin mo po sila. Palakasin mo po ang kanilang immune system. And we are also praying sa vaccination program na ginagawa ng World Health Organization around the world. We pray, Lord, that this vaccine ay maging pong katuwang ng bawat tao sa kanilang katawan. Dalangin namin na ito'y magdulot ng positibong effect sa kanila para po mapaglabanan ang virus, ang COVID-19. We pray, Lord, na walang maging side effect ang anumang vaccine na itinuturok, lalo na po doon sa mga matatanda naming mga kapatiran, mga kababayan. We pray, Lord, na palakasin mo ang kanilang immune system. Idinadalangin po namin ang mga doktor, ang mga frontliners, ang mga sundalo, ang bawat pinuno ng bansa. Give them, Lord, the wisdom,
Bigyan mo sila ng karunungan. Bigyan mo sila po, Panginoon, ng pasanin to work out of love and compassion. Bigyan mo sila ng pag-ibig, pagmamahal sa kailang mga nasasakupan. Tinataas namin lahat ng presidente ng bansa. Tinataas po namin sa iyo ang mga tao sa buong mundo. We pray, Lord, na gamitin mo ang pandemyang ito para maabot po ang bawat tao. Katulad ng ginagawa mong revival sa Brazil, sa iba't ibang panig ng mundo, na wala silang pag-asa kung hindi kayo lamang. In the name of Jesus. Hangad po at hangarin namin na maabot po ang bawat isa. Pagalingin mo po. At dahil po sa pandemyang ito, maraming tao anong marumbalik sa iyo, maraming tao ang lumapit sa iyo. Idinadalangin po namin yung COVAX facility na nagdo-donate ng mga libreng vaccine all over the world. We pray, Lord, na ang bawat bansa ay magkaisa laban dito. At anumang mga hidwaan, anumang mga alitan, we pray for unity. We pray for people na magkasundo na. Tigilan na ang awayan, especially sa bansang Pilipinas. We pray, Lord, that they will join forces to help our president to overcome this economic crisis and even health crisis in our nation. Sa pangalan ni Jesus. We pray for our frontliners. Palakasin mo po sila. Alam po namin, pagod na pagod sila. Lalo na po ang mga doctor, mga nurses. Although mataas po at binibigyan sila ng sweldo, we pray, Lord, for their health, emotional need. Dahil mahirap pong nagtatrabaho na malayo sa kailang mga mahal sa buhay. We pray that you will strengthen their emotion during the depressing time of their life. Palakasin mo po sila emotionally, psychologically, mentally, and spiritually as well. Patuloy po kaming nananalangin para sa kalusugan ng aming mga frontliners. Tinataas po namin sa iyo ang lahat-lahat ng mga pangulo at pinuno ng buong mundo that their nation will be open for the gospel of Christ. Huwag nilang ahadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat sa huling araw at sa huling panahon, we believe, according to your word in the book of the prophet Joel, in the book of Acts, that in the last days you will pour out your spirit upon all flesh. Ang mga alipin, ang mga malaya ay iyong pupuspusin na espiritu. Ang mga kabataan ay makakakita ng mga pangitay, ng mga matatanda ay magkakaroon ng panaginip. They will speak with the truth of God. Patuloy mong gagamitin ang bawat isa para maipangaral ang mabuting balita. And we decree and we declare that all the nations of the world will declare that Jesus Christ is their Lord, the King of kings and the Lord of lords. We declare that Jesus Christ is Lord over Africa, over Asia, over Australia, over Antarctica, over Central America, North America, South America, over Europe, over Antarctica, and all the nations of the world. We declared that Jesus will be acknowledged by everyone, by every nation, as their Lord and Kings. According to your word, Lord, that every knee shall bow. In the book of Philippians chapter 2, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord for the glory of the Father. Father God, salamat po sa aming administrator na si Ache from Cebu. Continue to bless her life at we claim the victory na kagalingan ng kanyang anak sa oras na ito. I-bless mo rin po si Ate Leonora Datu from Dubai. Continue to bless her. Continue to move upon her life. I-bless mo po lahat ng mga pastors at mga manggagawa na tinawag mo para mag-lead sa aming panalangin at pag-share ng Word of God. Bless each everyone. Salamat po sa mga taong dumulog ngayon na kasama namin. Sila Boots Charbets, Kuya Janelle, si Ate Jocelyn Makatunggal Baklig, maging po ang aming mga kapatid na sina Joy o Joe Vicente.
maging po si Myrna Sanchez Lapanan, ang aming po mga kapatid na sina Nina Cruz Bagtas, maging po ang aming pong kapatid na si Butch Charbet, maging po ang mga kasama ni Butch Charbet po, si Bishop Carding Show, maging po ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, na nakikiisa sa amin sa panalangin ito. Bless them, Lord. Bless them. Bless them. Father God, sa inyong kamay po namin itinataas ang aming mga kapatid na nakaisa sa aming panalangin. Maging po ang mga nauna naming nakasama sa panalangin po, patuloy po na kayo kumilos sa kanila. Si LB Andicoy, maging ang aming kapatid na si Nina Cruz Bagtas, pagpalain mo po ang bawat isa. Si Johnny Tombok, patuloy po na pagpalain mo. Si Au Agustin, continue to bless him, Lord. Alam mo po yung pangangailangan ng kanilang mga sarili. I pray that you will meet their needs. Maging ang aming mga kapatid na si Lily Lorna Dato Arcaya, continue to bless them, Lord. Maging si Beth Kabadunga Ogang, continue to bless them. Kayo na po ang bahala sa kailang mga pangangailangan. Lord, as you promise in your word, if we call upon your name, you will answer us. You will show us great things and mighty things na hindi pa namin nakikita. Yan ang pangako mo sa Jeremiah 33 verse 3. We believe that you have a wonderful plan for us. Not only for the Philippines, not only for Israel, but for all the nations of the world. A plan not to harm us, but to prosper us and to give us hope in a future. But we claim your promises in 2 Chronicles 7:14, that if my people that was called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. We pray healing for all the nations of the world, especially from COVID-19. Lagi ko pong sinisigaw sa aming programa sa UCAP TA-TNB, we love as one, we work as one, we serve as one, we win as one, and together as a nation, we healed as one. We claim your promise in the book of 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10, that you will bless us indeed, you will continue to enlarge our territory according to your word in Psalm chapter 2 verse 8, as of me, and I will give you the nations as your inheritance and the ends of the earth as your possession. We believe that the whole earth will be saturated by the kingdom of God. Time will come that the stone from heaven will destroy all the mountains of the world, all the kingdom of the world. And that stone will become a mountain that will cover all the whole world. Meaning to say, the whole world will be the kingdom of God. Lord Jesus, come. And we declared that we as your people, we will reign with Christ as King and priest for the glory of the Father. We accept your priestly blessing right now, Lord. The Lord bless us and keep us. Make his face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up our countenance or his countenance toward us and give us peace. Lahat po ng nakasama namin sa panalangin ngayong araw na to, umaga man o gabi sa kanilang mga bansa, pagpalain mo po at bigyan ng kapayapaan. Thank you, Jesus, for teaching us not to be anxious in anything, but in everything in prayer, with supplication, with thanksgiving, let our requests, let our concern be made known to you. And the God of peace that passeth all understanding shall guard and keep our heart to Christ Jesus. To God who is able to keep us from falling and sinning, to him be all the glory today and forevermore. We entrusted everything to you, Lord, even the nations of the world. And we do declare and we do believe that no one should perish.
Everyone was given an opportunity to hear the gospel and to accept the Lord Jesus Christ. If they don't believe, they are already judged. But those who believe will be transferred to the kingdom of God from darkness and to the light. Thank you, Lord, for choosing us as your chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, a people belonging to God, who was called out of darkness and to his marvelous light. We declared 1 Peter chapter 2 verse 9 that we are your chosen generation to send lights to the world and to pray for all the nations of the world. In Jesus' name, we pray. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming po salamat po for joining with us in our live sa ating pong uh, word, full word, full word friendship brigade against COVID-19. Thank you po sa lahat. Mabuhay po. Salamat po, Kuya Janelle, Kuya Boots, at Leonora, at sa iba po nating mga kapatid. Siyempre, walang iba po sa ating admin, walang iba kundi si Ache from Cebu. To God be all the glory. Salamat po, Joe Vicente. No? Thank you po for joining with us. Kung meron man po akong hindi nabanggit na pangalan, forgive me po. God bless you all. Thank you for joining with us in our prayer. Sa Pilipinas po, malakas na malakas ang ulan dito po sa Quezon City, sa Novaliches. And we are praying na maging maayos po ang panahon. There was a typhoon called named Fabian. But in the name of Jesus, Jesus is the Lord of the storm. He will control the climate. And we believe that we are safe and sound for God's glory. Salamat po. Maraming salamat. To God be the glory. We are so blessed po to have you tonight and to join us in our worship, prayer, and thanksgiving to God. See you po lahat by the grace of God, sabi po ni Kuya Janelle. In behalf of the admin of this group, thank you po very much and God bless you mightily po. Thank you rin po, Ate Leonora Datu. God bless you all. Signing off po. In-invite po namin kayo every Tuesday morning 10:30 to 12 sa UCAP po, TATND. At every Wednesday po, 4 to 5:30 po sa UCAP, TATND, Tinapay at Tubig ng Buwan. Salamat, Ate Ache from Cebu. Maayong gabi sa Indong Gabos. Gracias po. Muchísimas gracias. Buenas tardes po, España, and Las Islas, Europas. God bless you po. Thank you so much po. Naway pagkalubang po kayo ng malusog at malakas na pangangatawan ni Lord. Maraming paglilingkod pa po. Thank you po. God bless you all. Jocelyn Makatunggal, Baclade, God bless you. Salamat po. Remember, we are chosen generation. Royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, a people belonging to God who was called out of darkness and to his marvelous light. Thank you, Lord. God bless you all. Maylene Manyalak Valencia, God bless you. Beth Gatdula Perez, God bless you. Angela Lasun from Saudi, God bless you also. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Thank you for joining with us in our prayer brigades. Salamat, Angelina.